biblical Recording truths. is on. Pero hindi po natin naiintindihan na ang isa sa mandato ng banal na kasulatan ay humayo tayo at make disciples. So pag in-apply po natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, magiging eager din po tayo para mag-akay po ng kaluluwa. Yan po ang sinasaad ng Matthew 28:18-20. So isa sa napakahalaga na matutunan natin at ma-develop sa atin sa personal Bible study natin, application. Paano ko maa-apply practically itong salita ng Diyos na ito, itong katotohanan na ito sa buhay ko, sa trabaho ko, sa ginagawa ko, sa business ko. Napakahalaga po ng application. Ito yung mga pwede nating itanong. Next slide. Ang isa sa mga katanungan natin na pwedeng gawin ay, what attitude, katulad din sinabi ko, do I need to change as a result of this study? Ano yung kailangan kong simulan ng gawin or itigil ng gawin? Ano yung mga bagay na kailangan kong paniwalaan or mga bagay na kailangan ko ng isuko, i-give up at hindi na paniwalaan? May mga pamahiin pa ba? May mga bagay pa ba na naniniwala ka sa malas o sa swerte? Okay? What relationships ang kailangan kong i-cultivate, i-develop, or i-restore? Okay? At anong mga ministry ang dapat kong simulan or gawin para sa iba? Ito yung mga practical questions para mas dumating tayo dun sa mas magandang application sa mga inaaral natin. Next slide. Sa Dynamic Bible Study, ito yung number 4, tandaan natin na you will never exhaust the riches sa kahit na anong passage ng Scripture. Pwedeng nabasa mo na ngayon, may nakuha ka, na i-preach ng isang pastor, ng isang guest speaker, mas lumiwanag sa'yo, pero after a few months, after a few years, pag nabasa mo siya ulit, may panibago na naman na katotohanan na i-reveal ang salita ng Diyos sa atin. So you will never exhaust the riches of any one passage of the Scripture. Basa muna tayo ng salita ng Panginoon. Tingnan natin, can somebody read Psalm 119, verse 96? Psalm 119, verse 96. Tapos yung isa, buksan sa Proverbs chapter 2, verse 4 and 5. Proverbs 2, verse 4 and 5. Doon muna tayo sa Psalm. Psalm 119, verse 96. Pastor, ako na po magbabasa. Go ahead po. Sige, Psalms 119, verse 96. I have seen an end of all perfection, but thy commandment is exceeding broad. Wow. Nakita ko na ang pinakamaganda, yung pinaka-perfect. Narating ko na. May limit siya. Pero yung kautusan ng Panginoon, yung salita ng Diyos, wala siyang dulo. Boundless ito. Okay? You can never exhaust the riches of any one passage of the Scripture. Yung next verse, Proverbs 2, 4-5, si Solomon naman. Ako na po. Proverbs 2, verse 4-5. If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Yeah. Referring sa verse 1, yung sinabi ni Solomon na, my son, if thou would receive my words and hide my commandments with thee. Ang tinutukoy niya po rito ay yung salita ng Panginoon. It will be like, ang sabi ng Bible ay parang silver. At sinesearch mo siya na parang nakatagong kayamanan, nakatanim na kayamanan, ay mauunawaan mo ang takot sa Diyos at matatagpuan mo ang kaalaman o karunungan ng Diyos. Napakagandang dalawang bagay na matutunan natin. Marunong ka tungkol sa Diyos, pero may takot ka sa Panginoong Diyos. Po. So, you must study
the passage, you can study it over and over again, you can dig into it, iwanan mo siya, pagkatapos mo siyang aralin, balikan mo siya at gusto mo siyang aralin ulit, and when you come back to it, mayroon ka pa ring makikita at meron ka pa ring malalaman. So stick with it. Remember na there's no limit sa bilang ng mga tanong na pwede nating itanong doon sa talata o doon sa kwento. Walang limit sa observations that you can make. Wala ring limit sa mga application na pwede mong isulat at ituro sa iyong sarili. So, don't give up. The best attitude na pwedeng mayroon ng isang mangangaral sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay katulad ng sinabi ni Jacob nung nakipag-wrestle siya dun sa angel who is the Lord. Sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binibless. No, sana maging attitude din natin na pag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, Lord, hindi po titigil hanggat hindi niyo po ako kinakausap, hanggat wala po kayo nire-reveal sa akin. Again, tandaan natin, ang Bible study, hard work. Hindi siya parang microwave lang. Hindi siya shortcut. Okay? You have to be diligent, you have to be patient, at you will reap results kapag ginawa natin ito ng madalas. At natuto tayo at na-develop ito. Once you have felt yung joy at saka yung satisfaction na nanggagaling lamang doon sa pag naka-discover tayo ng spiritual, discover not necessarily mean na tayo lang nakakita noon, kundi personal nating nakita sa ating pagba-Bible study at nakita natin kung paano natin i-apply sa buhay natin, you will realize na ay ang sarap palang mag-aral ng salita ng Diyos. So stick to it. No, itong logo natin ay yung Bunny Energizer. Palagay ko walang hindi nakakaalala nito, no? Itong Energizer Bunny ay parang paro din nila laban doon sa Duracell Bunny. So merong Energizer, merong Duracell, ito yung dalawang top na mga producers ng mga batteries. Pareho nilang commercial ito, yung Duracell Bunny noong 1970, tapos ginawa ito ng Energizer after many years. Itong campaign na ito naging successful siya kasi ipinapakita na mas mahaba ang buhay ng baterya ng Energizer. Yun din ang gusto kong i-point out sa atin. Ano? Pag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, yung talatang inaral natin ay hindi po mawawalan ng katotohanan even kahit na binalikan natin ito. Okay? Next slide. Number 5, the last sa ating principles. So dynamic Bible study means that God's Word must be studied systematically. So hindi pwedeng haphazard, hindi pwede na parang kung ano lang yung matipuhan natin, kung ano lang yung mood natin. Parang sampal po ito sa kabanalan at attribute o person ng Panginoon Diyos na siyang nagbigay sa atin ng salita niya. Huwag po yung parang cafeteria style o parang yung deep skip method na kung ano lang yung maturo ng daliri natin doon tayo. O kaya yung minsan yung tanong na ano kaya ang pwede kong basahin ngayon at ibigay ng Panginoon sa akin, tapos bubuksan mo yung Bible. Hindi po pwede. Yung approach natin pag ganoon ay hindi po magpo-produce ng resulta na nais ng Diyos para po sa buhay natin. Ang kailangan natin preachers ay systematic, regular plan of study. Whether nagbabasa tayo ng aklat, or nag-study word tayo, or nag-analyze tayo ng isang person sa character study, or chapter man ang inaaral natin, o kahit ano yung method na piliin natin, kailangan may sistema. At dito po papasok yung ating oika. No? Alam ng marami sa atin ito, pero kung alam kasi natin ito, makikita ito sa preaching natin. Mapapansin ito magiging mas klaro at makikita namin yung flow ng istorya, mas magiging maliwanag ang pagde-deliver natin pero kapag hindi systematic yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos, makikita mo parang sangat-sangat, no? Parang kung saan-saan nagpupunta yung mensahe, yung preaching. At dinadaan na lang sa charisma o kaya sa galing nating mag-present, no? Pero ang tunay na magaling mag-present ay yung
may systematic na pag-aaral ng salita ng Diyos. So, next slide. Ang pag-i-study natin ng salita ng Diyos ay parang, ayan, nabago yung, dapat pa anong gagawin ko? Next time, David, dapat ay PDF para hindi na nababago. Ay PowerPoint show na ito eh. Nababago, gumagalaw pa rin yung mga images. PDF. So, ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay parang isang investigador, parang very good detective. Ang unang ginagawa ng detective, gamit yung kanilang magnifying lens. Siguro hindi naman ang ngayon ganun. Mas mataas na yung kanilang mga tools. Wala muna siyang sinasabi, wala muna siyang kino-conclude, wala muna ini-interpret, hindi muna siya nagdo-draw ng mga conclusion. Tinitignan muna kung ano yung nasa harapan niya. Binabasa niya muna ito. Inoobserbahan kung ano yung normally ma-overlook ng iba. Dahil trained siya sa observation, ang gagawin niya, he begins na magtanong, mag-ask ng mga questions on the basis nung nasa harapan niya. Okay? So wag tayong lalayo, wag muna tayong aalis doon sa talata. Yung mga question muna natin, patungkol muna doon sa talata. I-bombard natin yung verse o yung passage o yung story ng mga questions. So yun ang unang gagawin, observation. So ang una ay he observes things that other people might normally overlook at yun ang unang gagawin natin. Gagamitin natin yung ating observation. Meron tayong tinatawag sa pagsisimula natin ng observation, magtatanong tayo at yun yung basis natin kung ano yung makikita natin sa istorya or sa ating ina-attacking talata. Meron akong gustong ipakilala sa inyo, briefly lang, quickly lang, yung process ng exegesis. Ito yung observation na ang tinatanong, ano ang sinasabi ng passage? Okay? Pangalawang step doon ay yung aaralin mo kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan tungkol doon. Parang dinidig mo yung story or yung passage or yung chapter sa kung ano ang nilalaman talaga noon. Okay? At huwag kang aalis doon. Ang tawag doon, exegesis. Kinakatasan mo yung talata, yung istorya, kung ano ang sinasaad noon. Mayroong pangalawa na process. Ang tawag dito ay eisegesis. Exegesis, ito naman, eisegesis. Ito ginagamitan ng imagination. Ito yung, ano ba yung idea na gusto kong ilagay sa talatang ito? Ano yung ibig sabihin ng talatang ito? Tapos, mag-e-explore ka, ano pa yung mga talata na pwedeng pabor o kaya nagsusuporta sa eisegesis. No? Yung eisegesis, mapapansin nyo, hindi niya inoobserbahan o hindi niya ine-examine yung mga salita sa talata. Or ano yung relasyon nito sa ibang mga talata pa. Walang cross-reference, hindi niya tine-check kung ano yung mga talatang nagsusupport dito. At wala talagang desire kung ano yung itinuturo, yung mas malalim na ibig sabihin ng talata. Tayo po ay exegesis. Hinuhukay natin yung ibig sabihin ng talata. Inaalam natin yung katotohanan mula doon sa talata at ginagamit natin yung observation natin. Okay? We begin to ask questions on the basis of what we have observed. At ginagamit natin yung kaibigan nating apat, no? Yung isa kasi medyo cast out kasi Chinese. Si what, si who, si where, si when, at yung panglima na cast out ay si how, kay si Mr. How. Si Mr. What, who, si Mr. When, at si Mr. Why, at yung Chinese po ay si Mr. How. Pag ginagamit natin itong mga tanong na ito, ang paraan o proseso na ginagamit natin ay exegesis. Pinapalabas natin dun sa talata kung ano yung sinasabi nito. Meron din pong dalawa na tinatawag na exegesis.
Meron po yung explicit na katotohanan at meron po yung ini-imply na katotohanan. So quickly, yan lamang po at next time ay aaralin natin ito sa ibang pagkakataon. Of course, exegesis takes more time. Eisegesis, yun lang yung ginamit mo lang yung talata, hindi mo na binalikan. Okay? Pero kung hindi po, kung nais po nating maging an ashamed workman, sinasabi ni Pablo kay Timothy, rightly dividing the word of truth, then we must take the time to understand the text at exegesis lamang po ang paraan. So observe, magtanong at sagutin yung tanong. Mas malalim na tanong, mas malalim na sagot. Simpleng tanong, simpleng sagot. Huwag maging tamad, gawin yung observation doon sa talata. Next slide. Papasok tayo doon sa pangalawang prinsipyo ng ating pagba-Bible study, yung pong interpretation. Ito yung process of determining what a passage of scripture means, or more precisely, what it would have meant sa original audience. Mga kapatid, ang Bible, nung sinulat siya para sa mga taong kausap nung writer. So kung ito ay para sa bayan ng Israel, ang interpretation dapat nito para sa bayan ng Israel. Akala ko po ba para sa atin din po yan? Application, opo, sa atin. Pero maging tapat po tayo na pag sinabi natin itong bagay na ito, kanino ba yan sinabi? Sa Israel. O, bakit natin sinusunod? Kasi po, yung diwa at katotohanan ito, ina-apply din natin sa panahon natin ngayon bilang mga mananampalataya. So napakahalaga po ng interpretation. Sa theology, ang tawag po rito ay hermeneutics. Hermeneutics or yung art ng biblical interpretation. Okay? So, pag tayo po ay nag-i-interpret, tinitignan po natin ito, nagpo-focus tayo kung anong ibig sabihin nito doon sa original na sinulatan, sa original na audience ni Apostol Pablo, or ng Gospel ni John, or ng Gospel ni Mark. May sinulatan po kasi yan. Ang proper interpretation po ay nagre-require ng mainam na co-consider po ng historical, cultural na context nito. Kasama na rin po yung grammatical at saka yung po yung mga meaning ng mga salita, yung structure po ba. So, ang hirap naman po pala pag mag-aaral ka ng Bible. Totoo po. Kaya po, yung mga preachers, gusto ko po na maging equipped po tayo dito kasi hindi po basta-basta na tumatayo lang po tayo. Okay? Huwag niyo pong titignan lightly or iti-take for granted yung tumatayo ka tapos hindi mo binigyan ng tamang observation at tamang interpretation. Okay? Tandaan po ninyo, pag naglalagay tayo ng interpretation, siguraduhin niyo po na mula Genesis hanggang Revelation, tatayo yung interpretation ninyo. Halimbawa po, si Isaac, okay, ay inoffer ni Abraham. Ano pong interpretation nun? Ang interpretation nun ay dapat ako i-offer ko yung anak ko. Pag ginawa niyo pong literal yun, patay tayo dyan. Ibig sabihin, patayin mo yung anak mo or humanap ka ng isang Mount Moriah para maging maingat po tayo sa kailangan tatayo sa interpretation mula Genesis hanggang Revelation, yung interpretation mo tatayo, no? Ibig sabihin nun, mananatili siya na totoo at tama, wasto yung pagkaka-interpret mo at hindi yung ikaw lang gumawa para mapalabas mo na alimbawa po yung naging preaching ko sa atin nung sa water pot, yung kasalan sa Kana. Ginamit ko na si Mary, ininterpret ko siya na banal na espiritu. Okay? Kasi ang sabi niya, gawin ninyo kung ano yung sasabihin niya. Ginamit ko yung mga servants na mga Kristiyano, yung mga susunod sa banal na espiritu, yung susunod sa sinabi ni Kristo. Ano po yung water pot? Sa iba po, ito ini-interpret nila bilang Kristiyano. Okay? Kasi siya yung pinaglagyan. Pag ganun po, so yung water pot yung Kristiyano.
Sino po yung servant? Sino po yung servant na inutusang punuin yung Kristiyano, yung Holy Spirit? So maglalabo-labo. So maging maingat po tayo sa interpretation natin. At ang naging interpretation ko doon, yung mga servants, yung picture nito, yung Christian. Yung water pot, ang picture nito, yung puso ng Kristiyano. Yung buhay ng Kristiyano. Okay? So, maging malinaw yung interpretation natin. So, napakahalaga po na ang interpretation natin ay mauuna kaysa po doon sa ilang mga bagay na mas hindi natin nabibigyan ng pansin. Ano po? Ang ibig ko po sabihin ganito. Magiging importante po na interpretation ang mauna bago maghanap ng application sa passage na ating inaaral. Ibig sabihin, one must determine kung ano muna yung meaning nung talata. Kaya po yung pagtatanong na, what does it mean to me? Hindi po appropriate yan sa interpretation stage. Ano ba ang ibig sabihin nito para sa akin? Pag nandun ka pa lang sa interpretation, mali po yun. Okay? Gamitin mo yun sa application stage. Kaya, halimbawa, kumuha ho kayo ng verse, ano po tayo, kanya-kanya po tayo ng pag-share ng devotion, tapos pumili ho kayo ng verse at sabihin niyo po kung para sa inyo, ano pong ibig sabihin. Delikado po yun. Kasi kung hindi siya dumaan sa observation at interpretation, hindi ho tayo dapat nagkakaroon ng application. Napakahalagang observe muna, then may interpretation bago ka dumating sa application. So biblical hermeneutics ay yung study ng principles and methods ng nakapaloob sa pag-i-interpret ng text ng banal na kasulatan. Ang halaga po ng hermeneutics is highlighted doon sa sinabi ni Pablo kay Timoteo, na sinabi niya, study thyself to be approved unto God. No, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang pinaka-importanting law ng biblical hermeneutics is that the Bible should be interpreted literally. So kung 5,000 yung pinakain, ibig sabihin nun, 5,000 talaga yung mga tao na kumain ng araw na yon. Kailangan intindihin natin ang Biblia sa plain meaning. Unless, sa sinabi ng Bible, na symbolic ito or in figures ito. Doon natin siya pwedeng tignan as figuratively. Pero ang Bible, ini-interpret natin literally. Si Pedro, tunay na lumakad sa tubig. Hindi ibig sabihin na lumakad siya sa tubig. Hindi po yun totoo. Ang ibig lang pong sabihin yan, makaka-move on tayo sa ating mga problema. Hindi po. Okay, literally po. Ang second law ng biblical hermeneutics ay it must be interpreted historically, grammatically, contextually. Sa mga susunod natin pag-aaral, siguro next year na ito, ay aaralan natin yung Bible, ano yung context. Okay, gusto kong i-share sa inyo paano ko makikita ang context, paano ko makukuha kung ano yung pinag-uusapan sa passage o sa chapter na ito. So dadaanan natin yun. Pero isa sa ways ng interpretation, titignan natin siya historically, ano ba yung kostumbre nila, ano yung ibig sabihin pagkagamit ng talatang ito, ng mga salita sa talatang ito, ano yung emotion, ano yung damdamin ng sinulat niya ito. Ang third law ng biblical hermeneutics ay ang salita ng Diyos ay kailangang interpret ng salita ng Diyos. Kaya dahil dito, kino-compare natin ang scripture with the scripture para madetermina kung ano yung meaning ng passage. Okay? So, observation, interpretation. Ang susunod ay correlation. Ang ibig sabihin ng correlation ay, ito yung slide natin. What you have discovered or correlating what you have discovered with other biblical truths that you know.
Yung correlating what you have discovered with other biblical truths that you know involves cross-referencing verses and comparing scripture with scripture. So, anong mga talata, anong mga verses ang nagpapatibay, nagpapatunay at sumusuporta sa katotohanan ito base sa naobserbahan ko? So after studying a passage of scripture, it's important that we connect what we learned to the rest of the scripture. Correlation is the process of constructing yung pong systematic theology mula din sa ibang mga talata. Hindi po natin parang ipipilit yung isang katotohanan kung wala naman po doon sa talata. Ang ginagawa po natin, tinitignan natin itong katotohanan na ito base sa ibang mga talata kung itinuturo din yung the same truth na ito. So, pag tayo po ay nagko-correlate, we look at some verses na nagre-relate yung truth na yon. Maliwanag po ba sa atin ito so far? So the Bible ay isang interconnected tapestry. Para siyang isang hinabi, isang napakagandang paghahabi ng mga katotohanan na yung mga talata, iisa ang pinatutunguhan. May harmony. Hindi sila nagko-contradict. Okay? Mas lalong lumalalim yung ating pagkakaunawa sa meaning ng mga talata if we will make a solid na pagre-relate ng other supporting verses. And therefore, mas makakakuha tayo ng mga solid na mga life-changing applications. Kasi hindi lang sa talatang ito, sa New Testament pala pinatutunayan din ito. Tapos si Pablo, may sinasabi tungkol dito. Si Abraham pala ay ganun din na experience niya. So, of course, gagamit tayo ng mga tools. Dito mahalaga yung concordance. Dito mahalaga yung mga cross-reference para i-connect natin yung mga verses and how how the Bible interprets itself. Okay? So we'll go into other details sa paglipas ng mga panahon. So that is correlation. Ano yung una? Observation. Atake ng mga katanungan, isulat sa isang plain sentence kung ano yung nakasulat doon sa talata, observe. Pangalawa, interpret. Ano yung meaning nun? So kung sinulat mo ay question, sagutin mo sa sa column mo ng interpretation. And then look for verses that correlates to that truth. Ang huli ay application. Ang final step ay drawing a conclusion or drawing an application. Applying to your life in a practical way the truths na ating inaral. Okay, application involves translating the truth of a passage into a specific action or practical life. So application is the process of putting the meaning of scripture into action within the reader's specific context. So ang question natin ngayon, pagkatapos mo kaming turuan, pagkatapos mo sabihin sa amin yung natagpuan mo doon sa scripture, so what, preacher? Okay, preacher, inubos mo yung 30 minutes namin. So what? Dalhin mo kami sa kung paano yung katotohanan na ito practically may apply namin sa buhay Kristiyano namin. Ano ngayon ang tulong ng katotohanang sinabi mo para sa business ko? Paano niyan mababago, maaalis yung negative na ugali ko? Paano yung katotohanan na yan makakatulong sa aming buhay mag-asawa, sa aming relasyong mag-asawa? So ito yung application. Okay? Ano ang relasyon ng interpretation sa application? Interpretation without application leads to a lifeless study of the Bible. Walang commitment, walang accountability. Dumunong ka lang, pero hindi ka nabago. God's word is intended to be treated parang purely academic text. Ang dapat, it must transform the reader. Sabi ni Jesus sa mga scribes sa John 5:39,
Inaaral niyo yung scriptures, pero hindi niyo alam yung pagbabago yung kapangyarihan ng pagbabago na kayang i-apply nito sa buhay ninyo. Kaya ina-admonish tayo ni James, be doers of the word and not hearers only. Kapag nagba-Bible study kayo, Panginoon, salamat po. Ipinakita niyo, isusulat niyo to ha, isusulat niyo to, application niyo ito. Personal application niyo. Panginoon, salamat po. Ipinakita niyo sa akin itong ugali ko na ito. Tulungan niyo po ako na baguhin ito. Tulungan niyo po ako na mawala po ito. O kaya, Panginoon, patawad po sa mga pagkakataon na mas nauuna po yung galit at silakbo ng damdamin ko kaysa unawain ko yung asawa ko. Yung mga personal na application ang napakahalaga. Bago nyo kami turuan kung paano namin i-apply ang salita ng Diyos na inaral ninyo sa pulpito, sana makita nyo muna kung paano ito ma-apply sa personal na ugali nyo at sa personal na buhay pamilya ninyo. Huwag nyo kaming turuan ng isang katotohanan na kahit kayo mismo, hindi nyo na-i-apply or hindi nyo nakita ang Panginoon kinausap kayo kung paano nyo i-apply. Bago nyo kami utusang mag-soul winning, makita namin na ina-apply ninyo. Bago nyo kami utusan na maghayo, magbisita, makita namin na nakikita namin sa inyo. Kaya napakahalaga ng interpretation at mayroong kaakibat na application. Ang application ay pagsasabuhay ng katotohanang itinuro ng Diyos sa atin. May question po ba sa part na ito, mga kapatid? Any questions? Alam po, nagra-rumble-rumble na to sa isip ninyo. Mapapanood ba ito, David? Pwede bang balikan ito pag may link tayo? Alright, moving on, patapos na po tayo. So ang next slide, ang napakahalaga, observation, interpretation, correlation, application. Kaya tinawag natin siya na oika. This is also called, ang tawag din po dito ay inductive Bible study. Okay? Kaya lang po kasi ang inductive Bible study, yun yung method of exploring scripture through 3 steps lang. Observation, interpretation, and application. Dinagdag po natin yung correlation para meron tayo, para kompletong preaching na kumbaga. Magagamit yung kagad. Itong approach ng inductive Bible study emphasizes careful reading, understanding the original context, and then applying biblical truth sa buhay po natin. Okay, remember that wala pong limit sa mga questions na pwede nyo pong itanong sa inyong observation. No limit sa application na pwede nyo rin pong ilagay. So wag po kayong mag-give up. Pag wala kayong mapiga ngayong Webes, balikan nyo po siya next Monday or next Sunday night. Baka meron na po kayong makuha doon sa talata. So, wala pong shortcut ito, hard work ang ipinagagawa, itinuturo ko po sa inyo. Pero kung magiging diligent kayo at patient at seryoso, at gusto nyo talagang maluwalhati ang Panginoon, at syempre, mapangiti si Pastor Ray, ay ayusin po natin yung pag-aaral. At ang very foundational na prinsipyo ng ating Bible study ay oika. Napakahalaga po nito. So, yun lamang po mga kapatid. Last slide, David. Ang next lesson natin ay devotional method of Bible study. At nilagay ko rin po dyan sa footnote ko yung mga resources na pinagkuhanan ko, ginamit ko para sa lesson natin ngayong araw na ito or ngayong gabi na ito. 2:30 na. Enough time para tayo ay may mahabang pag-usapan. David, kung maisa-save mo sa G Drive itong video natin para isang turuan, i-send mo sa amin yung link. Alam ko, 2 yung link na ito. All right. Salamat po sa oras ninyo. Now, let's go to questions. Kung meron po kayong mga katanungan, preachers.